Magandang araw po sa inyong lahat. Bats Perez po ng Joy Nostalgia Foundation. Narito na naman po tayo sa isang panibagong episode ng Pasinayan ng Dangal series, kung saan ang bawat kwento ay may kapupulutang aral mula sa experiences of trials, success, and happiness na tampok ang isang Pasinaya homeowner. Para sa episode na ito, kilalanin po natin ang pamilya ni Ate Ameliza Villamero, isang aktibong community street leader mula sa Pasinaya Homes. Paanong nakatulong ang Pasinaya na matupad ang iyong mga pangarap? Ang laking tulong sa amin nung time na yon na naghahanap ako ng bahay. Nakita ko yung Pag-ibig fan na yon na murang pabahay Pasinaya West. Ako yung naghanap. Tapos nagpunta kami nung nag-tripping. Yun, nakuha namin, nag-reserve kami ng 4,000. Malaking tulong po talaga kasi yung una naming tinirahan, lagi kaming binabaha. Ano-ano ang mga bagay na nagustuhan mo sa Pasinaya Homes at Pasinaya Community? Nagagandahan ako rito kasi nga gawa ng tahimik, tapos malayo sa magnanakaw ba. Dati kasi nakakita kami yung barilan, ganun, sa aming lugar na tinitirahan dati. Ano ang pagkakaiba ng disenyo at kalidad ng bahay dito sa Pasinaya kung ikukumpara sa dating mong tinitirhan? Ay, ibang-iba po dati kasi yung tinira namin dahil barong-barong, yero ang dingding, tapos tabi kaming kanal, ang open kanal mabaho eh. Eh kaysa dito, sabi ko ayos na yan kahit maliit, at least komportable kami. Paano mong nagustuhan ang mga amenities na mayroon ang Pasinaya tulad ng basketball court, chapel, at multipurpose hall? Sa akin, gusto ko yung playground. Nagkaroon kami ng playground ng tuwang-tuwa ang mga bata dahil doon sila lagi naglalaro eh. Pag tuwing hapon, kaysa naman sa kalsada, delikado sa disgrasya. Sa kabuuan po ng West kasi, di ba nagkaroon kami ng HOA President, ayos naman pamalakad ng President dito, wala naman kaming problema. Mairerekomenda mo ba sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala ang Pasinaya Homes? Opo, lagi ko nga sinasabi yung mga kamag-anak ko sa Las Piñas, mga kaibigan ko, kumuha kayo dito at mura lang, walang down payment. Ang lagi ko sinasabi maganda, kahit maliit, malinis, at maganda ang hangin dito, di kagaya sa area ng Maynila. Maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan kasama ang Joy Nostalgia Foundation? Ilang years? Mag 2 years na yata kami magkasama nun. Lagi kaming masaya yung pag nagbabanding, ganon. May mga project silang pinapagawa sa amin. Ganon yung ginagawa namin tuwing magkakasama kami. Like sila Sir Allen, ganon. Maayos kasi, encourage kami na kumuha kayo ng ganito, mag-recruit kayo ng kaparehas namin na magiging street leader. Oh, yun ang sabi nila ni Sir Allen na dapat magsama-sama, wag walang ganito, walang ganyan. Ano sa tingin mo ang iyong sitwasyon kung hindi kayo lumipat sa Pasinaya Homes? Sa tingin ko parehas lang pa rin dahil wala namang pagbabago sa aming tinira noon eh. Kahit saan ako maglipat, laging may tubig. Mas maganda po dito dahil parang barong-barong lang yung tinira namin doon eh. Barong-barong, maliit. Tapos yero yung dingding. Mas maganda Pasinaya pa rin kaysa noon. Dahil lang magulo doon, magulo. Ano ang mga pinapasalamatan mo at ano ang mga nagbibigay pag-asa sa iyo at sa iyong pamilya? Para sa akin, siyempre, una-una kay Lord. Tapos, ako nag-obliga talaga makakuha na sana. Kasi ang asawa ko noon ayaw, wag doon kasi malayo. Sabi ko, hindi ka naman maglalakad. May motor naman eh. Kaya naman po. Nagpapasalamat ako sa Rimulan dahil nakakuha kami kay Pag-ibig yan. At masaya ako dito sa Pasinaya. Hopefully, sana nga makamit ng pangarap na gumanda pa ang bahay. Kasi unti-unti namin pinapaganda eh. Para sa mga anak ko. Kasi siyempre, pagdating ng panahon mawawala, ay di may maiwanan kami. Kahit papano. Para sa iyo, ano ang kahulugan ng Christhood at sa paanong paraan mo na ipapamalas ang Christhood values sa iyong pamilya at sa Pasinaya community? Para sa akin, Christ, the God, Panginoon. Yun, doon ka uhugot ng lakas, pag-asa. Ay sana makamit, ganun. Simple po, pagdadasal, magsisimba, at laging agapay ang mga bata na pupunta lagi sa simbahan. Tungkol naman sa mga kapitbahay, sila ay okay din naman dahil minsan nagyayaan kami, magsimba tayo. Para magbawas naman ng kasalanan, gano'n.
Napanood natin ang kwento ni Ate Amelisa at ng kanyang pamilya. Kagaya ng kanyang nabanggit, malaking bagay na magkaroon ng sariling bahay. Masasabi rin na masaya at panatag ang kalooban ni Ate Amelisa sa Pasinaya kumpara sa dati nilang tinitirhan. Para sa kanya, ang pagkakaroon at pananatili sa isang bahay na may tuturing nilang kanila ay isang bagay na maaari nilang ipamana sa kanilang mga anak. At ito ay magsisilbing malaking hakbang upang mas marami pa silang makamtan bilang isang pamilya. Si Ate Amelisa ay nagsilbi rin bilang isang street leader. Siya ay isang community leader na katuwang ng Joy Nostalgia sa paggawa ng iba't ibang activities na pangkomunidad. Ginagamit niya ang pagkakataon na ito upang ipakalap ang programa at proyektong mas makakapagpaunlad sa kabuuang estado ng bawat individual na naninirahan sa community. Nasasaklaw nito ang patuloy na pag-improve at paglinang ng kakayahan at kaalaman ng bawat isa. And this is where Joy Nostalgia adds value to the community. It's about instilling with them the Christ-Youth values and what it can do to pave way for positive community transformation. Whatever our role is in Joy Nostalgia o anumang grupo ang kinabibilangan natin, there is this sense of responsibility of serving Filipino families who, nakagaya ni Ate Amelisa, nakagaya ng nakararami ay nangarap magkaroon ng sarili nilang bahay. Marami na po tayong buhay na nabago at napaunlad. At more than ever, we are in the position to reach more families and make their dreams a reality. Maraming salamat po at kita-kita po tayong muli sa susunod na buwan. Muli, Bats Perez po from Joy Nostalgia Foundation. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.